Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Saan ka pupunta? Akala ko ba suspendido ka sa farm? Tanong ng kanyang ina. Inayos muna ni Diwata ang suot na blouse bago sinagot ang tanong nito. Sinabi na niya rito ang nangyari. Sigurado naman kasi mag-uusisa ito kung bakit hindi siya pumapasok sa farm. Susubukan ko mag-apply ng trabaho sa bayan, Nay. Baka sakaling matanggap ako kahit atendera sa palengke. Hindi siya pwedeng matenga ng 1 linggo sa bahay dahil wala silang kakainin. Kung pumapayag ka na ba na kausapin ko manager mo, Diwata, baka sakaling pakinggan niya ang pagmamakaawa ko. Sinabi na nito na tutulungan daw siya nitong kausapin ng manager sa farm pero hindi siya pumayag. Ayaw niya na pati ito ay madamay sa gusot nila ng lalaking walang konsiderasyon. Ano, pumayag ka na pumunta ako sa farm para makausap ko ng boss mo. Ipapaliwanag ko sa kanya. Huwag na, Hunay. Sigurado namang hindi niya kayo pakikinggan. Walang konsiderasyon ang lalaking yun. Hindi siya marunong makinig sa paliwanag. Sayang lang ho ang laway niyo dahil siguradong wala kayong mapapala sa pakikiusap sa kanya. Wala ho yatang pusong lalaking yun. Kumunot ang noo niya dahil nakita niyang parang nakatulala lang ito sa mahabang litanya niya. Sinundan niya ang hinayo ng tingin nito. Natulala rin siya na makita si Ace Villavicencio sa pintuan. Magandang umaga, bati nito. Magandang umaga naman. Ano ang sadya nila? Magalang na tanong ng kanyang ina. Umismid siya. Kung alam lang siguro ng kanyang ina na ito ang boss niya, baka hindi na nito batiin pa ang lalaki. Pero mabilis din niyang kinontra ang ideyang iyon. Masyadong mabait ang kanyang ina para bastusin ang lalaki. Pwede ka bang makausap, Miss Managpi? Nagmamadali ho ako, Mr. Villavicencio. Maghahanap ako ng trabaho sa bayan. Mataray na sagot niya. Hindi mo na kailangan maghanap ng ibang trabaho dahil binabawi ko ng suspension mo. Tumaas ang 1 kilay niya dahil sa sinabi nito. Wala si hilat siya nito ang babawiin pa ang anumang naging desisyon na nito. Mukha itong isang lalaki may paninindigan. Teka muna, siya ba ang boss mo, anak? Tumango siya. Pasensya na ho kayong Mrs. Managpi. Hindi lang kami nagkaintindihan ni Diwata. Hindi niya nasabi na may sakit pala ang sinabi ko. Pero ayaw mo namang makinig. Sikmat niya. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Hindi niya alam kung imagination lang niya, pero parang pigil na pigil nito ang mapangiti. Ano kaya nakakatawa sa sinabi ko sa loob-loob niya? Kaya nga ako nandito ay para humingi ng dispensa dahil sa kawalan ko ng konsiderasyon. Tao lang ho, nagkakamali. Pero gusto kong bumawi sa pagkakamali ko. Yan naman pala, anak, hindi mo na pala kailangang humanap ng trabaho sa bayan. Makakabalik ka na pala sa farm. Hindi mo na po problemahin kung saan tayo kukuha ng pagkain. Bumaling siya kay Ace. Napansin niya na bagay rito ang suot nitong dilaw na polo shirt. Seryoso ka ba? Tanong niya. Tumango naman ito. Hay, salamat naman ho, Mr. Villavicencio. Nag-aalala talaga ako sa anak kong yan dahil halatang apektado sa parusa nyo, sabi ng kanyang ina. Kumakain ho ba kayo ng ginataang sitaw at pritong galunggong? Nay, saway niya dito. Nabigla siya sa biglang pagbabago na sinabi nito. Paraan ko yun ang pasasalamat sa boss mo dahil ibinalik ka niya sa trabaho mo, Diwata. Bumaling ito kay Ace. Dito ka naman ang halian, sir. Mamamalengke lang ho ako. Ace na lang ho. Tila nahihiyang sabi ng lalaki. Kumakain ho ako ng ginataang sitaw. At kung hindi nakakahiya, sige ho, dito na ho ako mag-lunch. Wala nakakahiya, sabi ng kanyang ina. Tumaas ang 1 kilay niya. Wala sa itsura nito ang kumakain ng pagkain pang mahirap. Ikaw na muna ang bahala sa boss mo, Diwata. Pupunta muna ako sa palengke. Sige ho, Nay. Ingat ho kayo. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila ni Ace na maiwan sila roon. Bakit tila nagbagong isip niyo tungkol sa suspension ko? Usisa niya.
Kailangan basagin niya ang katahimikan sa takot na baka marinig niya ang dagundong sa dibdib niya. Malakas na malakas ang tibok ng puso niya. Tinawagan ko si Lana. Umapila siya tungkol sa kaso ko. Dismayadong tanong niya. Umiling ito. Tinanong ko lang yung tungkol sa sakit ng tatay mo. Para nakaramdam ang kanyang ama dahil dinalahit ito ng ubo sa kwarto. Excuse me ho. Paalam niya kay Ace. Sige lang, take your time. Tumaas na naman ang isang kilay niya. Kakaiba talagang kabaitan nito ngayon. Wala ng trace ang kasupladahan na ipinamalas ito sa kanya noong una sila magkita. Magpakumbaba na pala ito. Dinaluhan niya ang kanyang ama. Pinainom niya ito ng tubig at hinintay na makatulog ulit ito. Gusto niya mabawasan ng oras na magkakasama sila ni Ace. Naiilang siya rito. Para kasing tumatagos sa kaluluwa niya ang mga tingin nito. Nang makatulog na kanyang ama, pinapilitan siyang harapin ulit si Ace. Kabastusan naman kung pagtataguan na niya ito sa kwarto. I'm sorry sa padalos-dalos sa pagsuspende ko sa iyo, sabi ni Ace. Tumango na lang siya. Speechless talaga ang drama niya. Parang nalulunian dila niya kaya hindi siya makapagsalita. Bahala nang isipin nito na napipina siya kaysa naman pumiyok ang boses niya habang nagsasalita. Mas nakakahiya rin kung magsasalita siya nang wala namang kwenta ang sasabihin niya dahil sa tensyon. Thank you sa lunch. Nabusog ako. Welcome sir. Sagot ni Diwata sa pasasalamat ni Ace. Inihatid niya ito hanggang sa tarangkahan ng bahay nila. Mabuti na lang at bumangkang kanyang ina habang kumakain sila ng tanghalian kanina kaya hindi napanis ang laway nito. Kung siya kasi ang aasahan, malamang na wala na naman sila mapag-uusapan. Talaga natetensyon siya sa presensya ni Ace. Pumasok ka na bukas. Oo sir. Again, I'm sorry. Ayos na ho yan sir. Ang importante na-realize nyo na mali kayo. Napangiti ito. Kumunot ang noo niya dahil tila aliw na aliw ito sa pagkakangiti nito. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Hindi nakatiis sa tanong niya. Masaya lang ako kasi nagsasalita ka na. Sagot nito. Alam niya ang pananahimik niya kanina ang tinutukoy nito. Shock ka pa siguro kanina sir. Hindi ako makapaniwala na sumadya pa kayo dito para sabihin ng personal na binabawi niyo ng suspension ko. Ako naman ang nagkamali, kaya dapat lang na akong personal na magsabi sa'yo, diba? Hindi ko lang akalain na kaya niyong bumaba sa level ko sir. Iba kasi ibinigay niyong impresyon sa akin. Ano ba naging impresyon mo sa akin? Sandali nag-aalangan siya kung sasagutin ang tanong nito. Akala ko kasi super stricto talaga kayo. Yun bang tipo ng boss na hindi marunong umamin sa pagkakamali niya? Sa kakala ko, talagang kayo yung tipo ng boss na walang konsiderasyon. Ouch! Ayaw mo pa magsalita ng lagay na yan ha? Naiiling na sabi nito. Natawa siya dahil doon. Kaya rin naman pala talaga ito magpaka down to earth. Aasahan kita bukas sa farm. Maya-maya sabi nito. Yes sir, maaga ko papasok bukas. Sige, until tomorrow. Tumango na lang siya. Hinintay niya mawala sa paningin niya ang kotse nito bago siya pumasok ulit sa loob ng bahay. Mabait naman palang boss mo, Diwata. Akalain mo sinadya ka pa rito sa bahay natin? Oo nga ho, sang-ayon niya. Ang gwapo pa ate, sabi ni Jem. Kunot noong nilingon niya ito. Sa edad nitong 8 taon, alam na nitong konsepto ng gwapo at kinikilig na ito. Kung maniligaw sa'yo, tumigil ka nga Jem. Ang bata-bata mo pa. Kung ano-ano nang sinasabi mo. Mumuso ito. Talaga namang gwapong boss mo ate. Parang kamukha nga siya ni Sam Melby. Lihim siyang sumang-ayon dito. Kahawig na na aktor si Ace. Ang siste, hindi niya type si Sam. Baka si Piolo pa. Paano nga kung maligaw sa'yo yun ate? Imposible mangyari yun. Bakit naman imposible? Ikaw na nga nagsabi na gwapo si Sir Ace. Tapos boss ko pa siya. Hindi kami bagay. Sagot niya. Saka mayaman ang gusto ko maging boyfriend. Yayayain ko agad magpakasal kapag nagka-boyfriend ako ng mayaman para biglang ahon tayo sa hirap. Diwata, kung ano-anong sinasabi mo sa bata, natatawang saway sa kanya na kanyang ina. Sa Jem ho nagsimula, Nay. Sige na, hugasan niyo ng mga pinagkainan natin. Doon na muna ako sa kwarto ng tatay niyo. Sige ho, Nay. Magaan ang katawan niya sa pagkilos sa mga gawaing bahay. Babalik na siya bukas sa farm. Balik trabaho na siya. Sapat ng dahilan iyon para maging magaan ang pakiramdam niya. Ipokrita. Alam mo hindi lang iyon ang dahilan. Sa ang rason kung bakit ultra happy ka. Aminin mo na lang kasi na crush mo ang bossing mo. Napailing na lang siya.
dahil hindi niya nagawang itanggi iyon sa sarili. Ramdam ni Diwata ang mga nag-iintrigang tingin ay pinukol sa kanya ng mga kasamahan niya sa farm nang pumasok siya kinabukasan. Nagtaka siya dahil sa halip na tuwa ang makita niya sa mukha ng mga ito, negative ang palitan ng tingin ng mga ito. May ilan nagbulungan pa nga nang dumaan siya sa tapat ng mga ito. Ayaw niya yung magpaka-paranoid kaya inignoran na lang niya mga ito. Nagpapakain siya ng mga seaweed sa nakatokang cage sa kanya na lumapit sa kanya si Dina. Alam niyang ito ang makakasagot sa mga tanong sa isip niya. Pangatlong araw pala ng suspension mo, Diwata. Bakit pumasok ka na? Ang sabi ni Sir Ace, pwede na raw akong pumasok ngayon. Simple ang paliwanag niya. Iba talagang malakas. Anito saka pumalatak. May problema ba, Dina? Kanina ko pa kasi napapansin na parang kakaibang tingin sa akin ng mga kasamahan natin. Hindi ko naman alam kung bakit. Baka may alam ka na hindi ko alam. Nang i-encourage ang tingin ibinibigay niya dito. Pero hindi naman talaga nito kailangan na matindi encouragement dahil likas nga itong chismosa. Nagagalit kasi yung ibang kamag-anak na mga nasuspending kasamahan natin. Ikaw lang kasi ang pinayagang makabalik kahit na hindi pa tapos ang isang linggo. Kalat na kalat sa buong farm na malakas ka sa itaas. Valid naman ang reason ko kung bakit hindi ako nakadalo sa orientation. Yun siguro ang isinaalang-alang ng admin, pangangatwiran niya. Pero bigla siya napaisip. Hindi niya naisip ang implikasyon ng pagbawi ng suspension niya. Yun nga sinasabi ko sa kanila. Kaya lang, alam mo naman ng ibang tao, mahina ang pangunawa. Lalo na't nagbubulungan ng inggit factor. Yung iba, galit talaga sa'yo. Tapos, may lumabas pang chika na bukod kay Lana, malakas ka rin daw kay Sir. Tinutok nito ang bibig, pero alam niya nag-iinarte lang ito para pilitin niyang ituloy nito ang sasabihin. May tendency talaga ito na nagmamaganda. Ayaw naman niyang palakihin ang ego nito. Wala siyang choice kundi pagbigyan ito. Anong chika yon, Dina? Nakakahiya naman sa'yo, baka isipin mo napaka-chismosa ko. Susme, may nakakita kasi na pumunta sa inyo si Sir Ace kahapon. Tapos, inihatid mo pa raw hanggang sa tarangkahan nyo. Ang chismis na kumakalat, type ka ni Sir Ace kaya sinadya ka sa bahay nyo. Hindi totoo yun. Tanggin niya. Ano nga ba totoo, Diwata? Reliable kasi nagchika ng galing nga raw sa inyo si Sir Ace kahapon. Kaya nga lahat dito sa farm naniniwala. Huwag mo nang ipagsasabi sa iba dahil ayoko lumabas sa defensive ako, Dina. Oo naman. Ni pa. Alam mo namang marunong ako magtago ng sekreto. Lihim siya napaismit sa sinabi nito. Alam ng lahat na wala sa bokabularyo nito ang salitang sekreto. Ano nga ba totoo, Diwata? Untag nito sa kanya. Tiningnan lang ni Sir Ace ang totoong bedridden ng tatay ko at kung malala ang lagay ni tatay. Hindi kasi ako dumalo sa orientation dahil birthday ni tatay noon. Naghanda kami ng kaunti dahil baka last birthday na ni tatay ngayong taon na ito. Napatunayan ba naman ni Sir Ace na nagsasabi ka ng totoo? Tumango siya. Sinilip ni Ace ang kanyang ama sa loob ng kwarto nito. Iba ng amoy ng kwarto dahil sa malalim na sugat sa puwitan at likod ng tatay niya. Kaya binawi na niya ang suspension sa akin. Tinignan niya ito. Hindi naman dapat magalit sa akin ng mga kasamahan natin dahil wala naman akong ginagawang masama. Unfair nga naman kasi, Diwata. Alam mo ba na nasa ospital din ang bunso ni Kasebia kaya hindi siya nakapunta sa ipinatawag na orientation ni Sir? Tapos, mag-asawa pa silang suspende kaya nagtatampo talaga sila. Sinisilip nila kung bakit ikaw nakabalik agad samantalang sila mag-asawa hindi. Napaisip siya sa sinabi nito. Hindi lang naman siya ang may balidong rason sa pagliban sa orientation. Unfair nga naman, pag-amin niya. Bumuntong hininga siya sa realisasyon. Hayaan mo, kakausapin ko si Sir Ace tungkol dyan. Wow! Talagang close kayo ni Sir Ace, Diwata? Kaya rin ang powers mo nakausapin siya tungkol doon. Susubukan ko lang sabihin sa kanya. Ipababalik ko na rin ang suspension order sa akin para hindi na maging unfair sa iba. Gagawin mo yun? Tumango siya. Ayoko magkaroon ng sama ng loob sa akin ng mga kasamahan natin dito, Dina. Hindi lang tayo magkakasama sa trabaho. Magkakakapit bahay pa tayo. Mahirap yung may sama ng loob sa akin ng mga kasama natin. Kung sa bagay, saka mahirap naman talaga ikaw ang topic sa bawat umpukan dito sa farm, Diwata. Hindi ko nga alam kung paano pa kita ipagtatanggol. Kaya sa tingin ko, tama rin yung gagawin mo. Isakripisyo mo na lang ang kikitaan mo sa ilang araw kaysa naman magkaroon ng lamat ang samahan natin dito. Tumango na lang siya bilang pagsang-ayon. Ang chismis talaga mga ka-felicidad ay kay bilis kumalat. Paano ba yan?
Sinisilip ng mga kasamahan ni Diwata ang pagbalik niya sa trabaho. Kaya naman, abangan!